Hey, Jam, can I join you? Bati sa kanya ni Nelson Mark. Sure! Alanganing pagpapaunlak niya rito. Napansin niya ang muling pag-aali-aligid nito sa kanya. Ayon sa mga kaibigan niya, nasagasaan lang daw ang ego nito nang malamang kapalit ito ay ang sikat na si Wallister Ramirez. Kaya raw ito nakikipaglapit ulit sa kanya upang agawin siya kay Wallister at masabing mas magaling siya kaysa sa lalaki. Ang orihinal na motibo niya sa pagtanggap sa alok ni Wallister para pasakitan si Nelson Mark. Ngunit ngayon parang wala na siyang pakialam sa kanyang motibo. Basta't ang mahalaga, masaya siya sa piling ni Wallister. Kung dati siguro nakipaglapit to sa kanya, baka nautunan naman siya nito. Pero wala na siyang pakialam pa rito o kung naman ang ginagawa nito sa buhay nito. Kahit nga siguro makita niya ito at si Tanya na nag-aalikan sa kanyang harap, wala man lang siyang mararamdamang sakit o pagsiselos sa ginagawa ng mga ito. Baka nga bumili pa siya ng popcorn at panoorin ang paghahalikan ng mga ito na para bang nanonood lamang siya ng sine. Hindi niya inaasahan na sa muling pakikipaglapit sa kanya ni Nelson Mark, wala man lang siyang naramdamang remorse sa ginawa nito para sa kanya. Parang ang gusto niya lang tawanan ang kanyang kagagahan sa pagsasayang ng luha para dito. She discovered that he was not worth all of her tears. Nawala lang siya sa ginagawang pagbuntot-buntot ito sa kanya. At kung iniisip itong magpapakagaga ulit siya rito, masyado na itong nahihibang at mayabang. Tinapos lamang niya ang kanyang ginagawang take-home quiz at nagpaalam na siya kay Nelson Mark. Hey Jem, ihatid na kita sa sunod na klase mo. Magalang na alok nito sa kanya. Hindi na, okay lang ako. Sa library lang naman ako pupunta. Magalang ding tanggi niya rito. Sasamahan na lang kita pag pumamalit pa rin ito. Huwag na sabi. Mariing tanggi niya upang ipaintindi rito na hindi niya gustong makasama to. Tsaka baka magalit ang boyfriend ko. Pagkasabi noon, binirahan niya na ng alis. Kanina naman galing yan? Nakakunot ang noong tanong ni Wallister kay Jamil. Hindi siya kaagad nakasagot. Binalik ulit niya ang card na kalakip ng mga bulaklak. Kaagad naghanap siya ng basurahang maaaring pagtapunan niya ng bulaklak. Niwala nga siyang kilig na naramdaman nang malaman niyang galing kay Nelson Mark ang mga iyon. Patingin nga! Inagaw nito ang tangan niyang bulaklak. Kinuha ang card at pinasa kung sino nagpadala noon sa kanya. Bakit tumatanggap ka pa ng bulaklak galing sa tarantadong yon? There was a hint of a dangerous scowl in his voice. Hindi ko alam na sa kanya to galing kaya ako tinanggap. Tsaka akala ko sa'yo to galing. Depensa naman niya sa kanyang sarili. Kilig na kilig ka naman dyan. The angry pitch of his tone was not hard to be noticed. Hindi ako kinikilig, no? Nakapamewang na tanggi niya. Hindi raw. Nung makita mo kung sino nagpadala sige ang paggala ng mga mata mo. Siguro hinahanap po kung nandyan pa sa paligid ang siraulong Nelson Mark na yon. Alam mo, ang kulit mo. Sabi nang di ako kinilig kaya pinagagala kong paningin ko dahil naghahanap ako ng basurahan para itapon ng mga yan. Naiinis na ring wika niya. Tsaka bakit ka ba nagagalit sa akin? Kasi ano? Nauubos na ang pasensya niya. Magsama kayo ng Nelson Mark na yon. Ibinalik nito ang mga bulaklak sa kanya. Nagtatakang sinundan lang niya to ng tingin. Sa halip magalit ang tuluyan dito, parang gusto niyang tumawa ng malakas sa kaimposiblihan ng inakto nito. Minsan ang weird talaga ng lalaking yun. Naiiling na wika niya. Binalaan kitang layuan mong girlfriend ko. Sabay na napaigtad sina Jamil at Nelson Mark mula sa bench na kinaupuan nila. Pag-angat ni Jamil ng paningin, kitang-kita niya ang galit na ekspresyon ni Wallister. Magilas na tumayo si Nelson Mark, nakipagsukatan na nanghahamong titig. I am just here to get back what is rightfully mine, Ramirez. Mayabang pang sabi nito. Tumayo siya dahil kinakabahan siya sa nararamdamang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Baka anumang oras, sumiklab lang ang galit na nararamdaman ng mga ito at bigla na lang magkaroon ng gulo. At paano mo naaatim ang maging palakiputas ng? Panunuyo ni Nelson Mark kay Wallister. She saw Wallister's gloomy face suddenly become green and murderous. Tama na yan, awat niya kay Nelson Mark. Kapag ipinagpatuloy pa nito ang pang-aasar kay Wallister, hindi niya na alam kung anong maaaring kahantungan niyon. Nagtatangis sa magang ni Wallister. His expression was smug and calm, but she could feel the murderous rage he was suppressing. Nakakayom na rin ang kamay nito. Hindi pa niya nakita ang ganong klaseng galit sa mga mata nito. Halika na, Jamil.
Hinila na siya nito paalis. Jem, huwag kang sumama sa lalaking yan. Hinawakan naman ni Nelson Mark ang braso niya at hinila siya papunta dito. Bitawan mo siya. Walang emosyong sabi ni Wallister nang di pa rin siya binibitawan ni Nelson Mark. Tinabig ni Wallister ang kamay nito pagkatapos sanabihan siyang tumabi. Napatili na lang siya nang umigkas ang kamao ni Nelson Mark. Marahil nagalit to sa ginawang pagtabig ni Wallister sa kamay nito. Maagap yung nailaga ni Wallister. Sunod-sunod ang pagsuntok na ginawa ni Nelson Mark. Ngunit ni isa man sa mga yon ay hindi tumama kay Wallister. Maiksing na ilaga nito ang bawat suntok ni Nelson Mark. Hanggang sa umigkas ang paa nito, pasipa kay Nelson Mark. Napasubsob ito sa lupa. Lalo pang nagalit si Nelson Mark at sumisingasing sa sumugod kay Wallister. Pero halatang pinaglalaroan lamang ito ng huli. Gustuhin man niyang awatin ang dalawa, di naman niya gustong madamay sa suntukan ng mga ito. Medyo tagupan naman ang kanilang kinaroroonan, kaya kahit may nangyayari ng gulo doon, walang nakakapansin. Nakamasid lang siya sa ginagawang pangbabono ng dalawa. She witnessed how a kind-looking Wallister knew how to fight and do some awesome stunts like what he was doing right now. May limitasyon din palang kabaitan nito. It only proved that he was only human after all, that he had a tendency to also be pissed off and pushed to his limits. Ilang minuto pa, lugmok na sa damuhan si Nelson Mark. Samantalang si Wallister pawisan lamang at kahit isang galos wala. Huwag ka na uling makalapit-lapit pa kay Jamil dahil baka hindi ko na mapigil ang sarili ko sa susunod. Banta ni Wallister sa nakalugmok ng si Nelson Mark. Bakit mo pa kasi siya pinatulan? Aniya rito habang pinupunasan ang pawisang likod nito. Siya namang nagsimula ng lahat. Alangan namang di ko pagtanggol ang sarili ko. Tsaka bakit mo ba siya kinakampihan? Singhal nito sa kanya. Hindi ko siya kinakampihan. Napipikon ng wika niya rito, kaya pasigaw na rin ang naging pagsasalita niya. Eh bakit sa tono mo? Parang ako pa may kasalanan ng lahat. Magsama kayo ng Nelson Mark na yon. At tuloy-tuloy nang lumakad palayo ito. Nagtaka siya. Ilang araw niya nang di nakikita si Wallister. Sa ilang araw din yon hindi siya tinantanan ni Nelson Mark. Ipinasya niyang puntahan si Wallister sa tambayan ng mga ito at alamin kung bakit ilang araw na tong hindi nagpapakita sa kanya. Tsaka nag-aalala siya na baka nagkasakit ito at di na siya nasabihan. Hello, Virgin? Bati sa kanya ni Simon. Nasaan si Wallister? Mataray na tanong niya rito. Hoy, babaeng tigre, anong ginawa mo dun sa kaibigan namin at gano'n na lang yun kabugnutin? Masungit ding tanong sa kanya ni Darwinson. Hoy, naglalakad na aircon. Huwag mo ako matanong-tanong at di ko rin alam kung ano nangyayari sa kaibigan mong yon. Ilang araw na siyang di nagpapakita. Asik niya rito. Wag na wag siyang paandaran itong si Darwinson. Ganitong miss na niya ang kanyang boyfriend. She knew that her ailment, missing Wallister syndrome, was already malignant. Infested na ng husto ng Wallister love virus ang buong sistema niya. Tsaka wag mo nga masyadong dikitan ng boyfriend ko at nahahawa rin siya sa pagiging artistic kayabangan mo. Pinandilatan pa niya ang antipatikong si Darwinson, naratang nabigla sa ginawa niyang pagsagot. Wow! Sobrang possessive mo pala. Palatak ni Michello. Iningusan lamang niya ito. Ilang sandali pa namataan niyang paparating na si Wallister. Maagap siyang humabol dito dahil biglang tumalikod to at mabilis tumakad nang makita siya. Ano ba? Bagaran mong paglalakad mo at napapagod na akong humabol sa'yo. Tawag niya ng pansin dito. Ngunit imbes sundin ang sinabi niya, lalo pa nga bumilis ang lakad nito. Tumakbo siya para mahabol niya ito. Nang maabutan nito sa paglalakad, hinagip niya to sa braso at pinigilan to. Ano bang problema mo? Saka bakit mo ba ako iniiwasan? Humihingal pang tanong niya rito. Bakit pa kasi tumatanggap ka pa ng bulaklak mula sa kumag na yon? Tsaka nakikipagtagpo ka pa ulit sa kanya? Eh ang sweet-sweet nyo nga eh. Hindi ka na ba nadala sa kanya? O baka naman kayo na ulit? Bakit pang tigas ng ulo mo? Lita niya nito. Teka lang nga, pigil na rito. Nagsiselos ka ba sa kanya? Nakapamewang at nakataas ang kili na tanong niya. I have all the right to be jealous because I am your boyfriend. There was exasperation in his expression and in his voice. Shit! Nagsiselos nga siya. Nagdiriwang ang kalooban niya. Kilig to the max talaga siya. Parang pati lamang loob niya, nilalaro ng mga anghel. May gusto na ba ito sa kanya? Thank you, Lord. Aniya, sabay tingala. I am keeping my part of the act. So, you keep
Better keep yours. Dagdag pa nito. Malakas bumagsak ang kanyang mukha. Ang matayog na ilusyong kanyang binuo nang marinig niya ang karugtong ng sinabi nito. Biglang gusto niyang batukan to ng malakas dahil sa paninira nito sa pag-iilusyon niya. Naikuyom niya ang kanyang palad, nakating-kating gawin ang bagay na kanyang naisip. Ayan! Ilusyonada ka kasi. Kutsa sa kanya ng isang bahagi ng kanyang isipan. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak makipagbalikan sa kanya. Kaya i-relax mo yung isip mo. Mataray na sabi niya rito. Talaga? Paniniyak pa nito. Oo sabi. Sige na nga, sorry na. Akala ko kasi nagoyo ko na naman ng walang hiyang yun eh. Para makabawi ako sa'yo, ititreat kita. Masayang wika nito. Marahil natakot to na bigla na lang siyang umatras sa kanilang kasunduan. Napakatanga naman niya para umasang nagsiselos to kay Nelson Mark dahil may nararamdaman to para sa kanya. I'm inviting you to our house on Sunday. Anyaya sa kanya ni Wallister. Gustong gusto ka na kasing makilala ni Mama eh. Inalihan ka agad ng kaba sa Jamil. Dumating na ang sandaling pinakaiiwasan niya. Natatakot siya dahil alam niya karamihan sa mga mayayaman, mata pobre, baka talampakin siya ng mga magulang ni Wallister at ipamukha sa kanyang hindi siya nababagay sa binata. Isa pang kinatatakot niya, baka makalata ang mga to na di talaga sila mag-boyfriend ni Wallister. Pakiramdam niya tunay silang magnobyo at nalalapit na siyang kaliskisan ng mga magulang nito. But she had to comfort him with her agreement with Wallister. It was time for her to do her part of her deal. Dahil ginampanan naman ito na maayos ang pinangako nito sa kanya bago siya pumayag sa kanilang kasunduan. Pero parang di ako handang umarap sa kanila. Nag-aalangan pa ring tugon niya rito. Huwag kang kabahan. Mabait naman sila mama at papa. Hindi sila nangangain ng tao. Biro pa nito. Ipagpapaalam kita sa mga magulang mo mamaya, okay? Ano pa nga bang magagawa niya? She had to go with the flow. Matinding pagkailang ang naramdaman ni Jamil na makaharap niya ang mga magulang ni Wallister. Hindi siya sanay makiharap sa mga mayayamang tao, lalo ba't para siyang nakasalang sa microscope kung baka titigan siya ng ina nito. Para bang binabasa nito ang kanyang kaloob-looban at ang buong pagkatao niya. Sweetheart, meet my parents. Ang mama ko, si Teresita Ramirez at ang papa ko, si Walter Ramirez. Ma, pa, si Jamil po, girlfriend ko po. Pakilala nito sa kanya. Ikinagagalo ko po kayo makilala. Kinakabahang wika niya. Ikaw palang girlfriend ng anak namin. Anang mama ni Wallister. Nagulat siya nung yakapin siya nito na mahigpit. I am so pleased to meet you, Iha. Ikinagagalo ko makilala ka, Iha. Sambit naman ng ama ni Wallister. Halina kayo sa loob at nang makapananghalian na tayo. Anyaya sa kanila ng mama nito. Bahagyang napanatag ang kanyang kalooban. Mababait naman pala ang mga magulang ni Wallister. Ramdam niya sincero ang kasiyahang nakita niya sa mukha ng mga ito. Iha, paano ka pa? Napasagot itong tila torpe kong anak. Usisa ng mama ni Wallister habang kumakain sila. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. It caught her off guard. Anong kanyang sasabihin? Ma, sino naman nagsabi sa inyong ako ang nanligaw kay Jamil? Natatawang wika ni Wallister. Napalingon siya rito. The nerve of him to say that. Tinapakan niya ng mariin ang paa nito sa ilalim ng mesa. Napangiwi ito. She gave him a look full of warning and reprimand. Her stare also told him to shut up. Bago pa nga niya ako napasagot, ninakawan niya pa ako ng haliki. Hindi niya na-resist ang charm ng uniko iho ninyo. Tatapakan sana niya ulit ito, ngunit maagap na itong nakaiwas. Kitang-kita niya ang imbing ngiti na pinipigilan ito. Her face was now red in utter embarrassment. Kahit walang alam ang mga magulang nito tungkol sa katotohanan, nahihiya siya dahil sa pagpapaalala nito sa kanyang kapangahasan sa pagnanakaw ng halik dito. Wallister, tigilan mo na si Jamil. Sabay dito ng papa nito. But there was a mischievous grin on the old man's lips. Iha, totoo bang sinasabi ng anak ko? Hoy kayong dalawa, tigilan na nga ninyo si Jamil. Mag-ama nga kayo, pareho kayong alaskador. Based on what she saw, she could infer that Wallister was close to his parents, that they were one happy family, and somewhere in her heart there was a very strong yearning to belong and be a part of this family. Pagkatapos man ng halian, niyaya siya ni Mama Tere. Yon ang nais itong itawag niya rito sa hardin. Gusto nitong makita niya ang mga alagang orchids nito na kanina pa nitong ipinagmamalaki sa kanya.
She was awed by the breathtaking majesty of her garden, full of blooming flowers, scattering their fragrance in their surroundings. Sa tingin niya, lahat yata ng klase ng bulaklak, meron ito. They are all beautiful. Humahangang sambit niya. Thank you, anito. Iha, pagpasensya mo sanang anak ko sa pagiging makulit niya minsan. Mabait naman niyang si Wallister. Most of the time tahimik yan pero minsan talagang may pagkamakulit at mapang-asar. Maniwala ka sa akin, hindi ka sasaktan ng anak ko. I can see how Wallister beams with happiness when he looks at you and how you also beam when you look at him. You are meant for each other, Jamil. At boto ko sa iyo para sa anak ko. I hope you continue to make him happy, Iha. She gave her a heartwarming smile. Ngayon alam na niya kung kanino naman ni Wallister ang ngiti nito. Parang di siya makapaniwala sa sinabi nito. Siya, mahal ni Wallister? Parang may 1,000 baliw ang nagsisigaw sa loob ng kanyang dibdib dahil sa malakas na rigodon doon. Naipagkamali siguro ni Mama Tere ang acting na pinapakita ni Wallister sa pagmamahal nito sa kanya. Hindi ba't yun naman ang dapat nilang i-project na dalawa? Ayaw man niyang paniwalaan ang sinabi nito, may hatid pa rin kudlit ng pag-asama mga salita nito sa kanyang pusong umaasa na sana nga magdilang anghel ito at totoong nakikita at nababasa nito sa mga mata ng anak nito. Anong balak mo sa semestral break? Maya-maya, untang ni Wallister sa malalim na pag-iisip ni Jamil. Magpi-PMA muna ako. Papasok ka sa military? Nagugulumihan ang tanong nito. Tungak, ang ibig kong sabihin sa PMA, pahinga muna anak. Magpapahinga lang ako sa bahay. Babawi ng tulog na nawala nitong nakaraang sem. Natatawang wika niya. Natawa rin ito. Gusto mo ba sumama sa amin sa Quezon? Pupunta kami sa rest house namin doon. Wag na, tanggi niya. Baka hindi ako payagan ni tatay. Sige na, sumama ka na. Pagpapaalam kita kina nanay at tatay. Malambing na sabi nito. Parang may humaplos na mainit na bagay sa kanyang dibdib. She felt he was at home with their family, that he was already a part of it, like she was also a part of his family. Naipilig niya ang kanyang ulo dahil sa kabaliwan na pumasok sa kanyang isipan. Ayoko sabi. Sige na, sumama ka na para hindi ako malungkot. Pangihikayat pa nito. Huwag niya sabi. Patuloy siya sa malamyang pagmamatigas. Alam niyang konti pang paglalambing nito, bibigay na siya. Please? Oo na, sige na. Sumama ka na. Basta ipagpaalam mo ako kay na tatay ha. Ayaw pa raw sumama ng ali. Natatawang wika nito. Che? Inirapan niya ito. Binuksan niya ang pinto ng kotse na nasa tapat ng kanilang bahay. Wait! Pigil nito sa kanya. Paglingon niya rito, hindi niya napaghandaan ang pagsalubong sa kanya ng mainit na halik nito. Kaagad ang pagsagitset ng init at kasiyasiyang kilabot sa buong katawan niya. She was too stunned to react to the kiss he gave her. Automatikong pumulupot ang kanyang mga kamay sa leeg nito upang lalo pang magkalapit ang kanilang mga labi. Ang tanging naging mahalaga lang ng mga sandaling iyon ay ang halik nito na kanyang pinakahihintay at pinananabikan. Kaya ngayong nagkatotoo na ang matagal niya ng pinakahihintay, hindi niya na malaman kung paano magre-react at kung paano pakikitunguhan ang damdaming kaakibat ng halik na iyon. Ang halik na ginawa nito sa kanya nakakaliyo, nakakapagpalimot sa sarili. Makapugtong hininga ngunit napakabanayan na may halong sensualidad. Hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili na tugunin iyon. The searing kiss deepened and so was their hungry reaction. Nang paghiwalay nito ang kanilang mga labi, parang gusto niyang magprotesta. Good night, Jamil. Dream of me, will you? He smiled at her. Di pa rin siya makapaniwalang hinalikan nga siya ni Wallister. I love you, Jamil. I love you with all of my heart.